So, sa akin kasi, there's some things that you have to consider muna. Una, yung mga businesses namin, no? Okay. Isa. Pangalawa, kung ito ba'y makakagulo o hindi. Okay. Pangalawa, funding sources, di ba? Yes. Pangatlo, kaya mo ba ba? Kaya mo ba yung rigorous campaigning nationwide? Yung gano'n. But then again, bago kami magdesisyon dyan, o ako at ang pamilya ko, bago kami umuo dyan, nag-iisip-isip pa rin kami, nag-uusap-usap pa rin kami, pinapakiramdamin pa rin namin. Yeah. Pero itong nangyari ito ng last 2 days na ito, parang ako talagang I have a tendency to go back and run for the Senate para maituwid ko yung kaisipan ng ibang mga tao pagdating sa mga rules, pagdating sa mga procedures. Lalo na, katulad nun. Ewan ko kung bakit some people, pag natatalo sa debate, they go personal talaga eh. Yeah. Merong ganun eh. Pagka yung, di ba, may mga utak silang ganun eh. Mali yun. Kasi ang sa akin kasi, dapat kung meron kang gustong ipasa na bill, controversial or debatable, sundin mo lahat ang procedures. Ayusin mo ang paraan. Yun ang kailangan mong gawin. Pareho ng ginawa ni Pia Cayetano sa RH Bill. Ang daming baril do sa RH Bill. Talagang bugbog si Miriam at saka si Pia sa amin sa interpellation. Kami dalawa ni Manu Johnny. Halos every other day, ini-interpellate namin. Yung mga ayaw namin do sa bill. Kailangan alisin, ganyan-ganyan. Nagawa naman. Ano ginawa ni Senator Cayetano? Ni Senator Pia? Sinunod niya lahat eh. Yung tawag ng procedures eh. Ano nangyari? Pinasa namin. Okay. Oh. Naku, mukhang Pinasa namin na maayos, walang question. Yeah. Kaya yun ang advice ko. Imbis na pag nauubusan ng tamang debate, pupunta ka sa personal, ayusin mo yung procedures mo, lalo na debatable yung issue, controversial, ilagay mo sa lahat, 1 + 1, 2. Yeah. Ilagay mo sa ayos. Walang problema. Mukhang Diba? therapy. Mukhang pataas kaysa pababa ang tsansa ng pagtakbo ulit ni Tito Sen. 90% last time, sabi niya, Tito Sen, di ba? Oo. Ngayon baka ano na. Yeah. Mga 95 na dahil pinapainit sila. 95% 95 na, tumaas na. Pero